Hello, magandang araw sa inyong lahat mga ka-TH. Ang pag-aralan natin ngayon ay kung paano gumamit ng kumpas kung sakaling tayo ay re-remap o mag-sketch map o gagawa ng survey o mapa sa ating site mga ka-TH. Bali, ang area pala na ating susukatan o yung kunan ng degree, kasi ito ay pagkukuha ng degree sa mga bato. Bali, hanggang ano lang siya. Kung ang mga bato naman ay magkalapit ay hanggang 15 meters lang. So, ang lagpas 15 meters, kung sa tingin nyo hindi kaya na inyong panukat, huwag nyo nang isama. Kasi sapat na yung mga bato na magkalapit na nakapaloob sa 15 meters radius. Ang 15 meters, sinasabi kong 15 meters ay yung radius. So, bali, nasa mga 30 meters lahat yun. Kung halimbawa, nasa gitna ka, sukatan mo yung kaliwa, tapos yung kanan din, 15-15. Lahat ng maabot ng sukat na yan ay pwede mong isama sa sketch map. O kung sakaling ikaw ay magsusurvey sa iyong area. Ang pag-survey ay paggawa ng sukat at degree ng mga bato sa paligid. Gaya ng kahoy, bato o mga hills o mga butas. Kasi minsan may mga lugar na mabato, ang nilagay lang ng hapon, binubutasan nila. Yun ay palatandaan na instead na bato, butas ang nilagay ng hapon. So ngayon naman, itong kumpas, ito ay para sa mga hindi pa alam kung paano gumamit ng kumpas. Kaya naisama ko na rin dito kasi isa ito sa pinaka-importante o fundamental na knowledge sa pag-treasure hunting. O pinaka-importante na matutunan para magawa mo yung sketch map o pagsasurvey. So ngayon, ang inirekomenda ko pala na kumpas ay yung mga kumpas na nasa cellphone, kasi ang kumpas na nasa cellphone ay sensitibo. Kunting galaw mo lang, mag-a-adjust na siya agad kumpara doon sa mga kumpas na nabibili natin sa Lazada, sa Shopee o kung sa alinmang tindahan na hindi electronic na mga kumpas. Ano yun? Mabagal mag-adjust, kaya mahirap. So, kumpara sa cellphone, mabilis. So, mas recommended ko yung sa cellphone, pero meron ding mga apps sa cellphone na hindi rin maganda mga ka-treasure hunter. So, kailangan nyo rin piliin. Lalo na yung mga apps na ng kumpas na yung may video. Huwag yung piliin yan kasi kung hindi siya level ang paghawak mo sa cellphone, nagbabago din yung kumpas niya. So, hindi maganda. Maaaring kailangan pa siguro ng apps na yun ng improvement. So, bali ngayon dito mga ka-treasure hunter, ang ating i-discuss dito kung paano gumamit ng cellphone. Lalo na doon ng cellphone na ng kumpas. Lalo na doon sa mga baguhan pa lang. Kasi marami rin nagtatanong paano gamitin daw yung kumpas. So, bali mga ka-treasure hunter na baguhan o mga hindi pa talaga alam kung paano gumamit ng kumpas, lalo kung tayo ay mag-sketch map. So, bali ganito ang paghawak natin dyan sa kumpas na yan. So, kung halimbawa, kung ikaw ay nakatungtong sa isang bato, so dito, halimbawa dito kasi yan mula dito, halimbawa kunin mo itong letter A na bato, tapos ito yung letter B. Mula kasi isang bato, kung kunan mo siya ng degree, mula dito, papunta doon. So, ang gagawin mo, itong hawak-hawak mo na cellphone na nakabukas ang kumpas, dito dapat siya sa taas ng bato, pinakatuktok sentro. Diyan mo siya diyan ka dapat
pagka yung hahawakan ng kumpas. Tapos, yun dapat nakatapat. Pagka hawakan mo yung kumpas, ang turo diretso dito sa kabila, si sentro din. Mas maganda kasi maglagay ka ng maliit na bato sa tuktok ng malaking bato na kunan mo ng degree para malaman mo yung pinakasentrong target. So ngayon naman ganito yun. Ang pagkumpas, mula ka dito, sa paghawak mo ng kumpas, ang paano ka mag-target, ganito yun. So, ito yung pinaka niya, straight line niya dito. So, pwede ka namang dito rin sumilip, kasi kailangan mo rin silipin yan. Dito pwede rin, itong edge na to, pwede kang sumilip dito. Punta doon sa target mo na bato. So, pero okay naman kung dito ka rin sa gitna. Para sigurado ka, pwede mo itong gamitin sa gilid. Kasi straight din, mas straight kasi ang linya dito sa gilid. Ganyan. Bila naman. Ganyan. So, mas straight ang linya dyan. So, kung gusto mong gamitin dito sa gitna, pagka sanay ka na, o pagka matalas yung mata mo, okay lang din. So, ganun lang mga ka-TH. Saka kung ang degree na, halimbawa, mula doon sa, dito kasi isang bato, then ka, sa tapat ng bato, itong cellphone mo. Yung bato sa unahan, yun yung naging target mo. Yan, pagkatutok mo dyan, stable na yung mo, hawak. Tignan mo tong numero dito sa cellphone. Kung ano yung numero dyan, yun yung nagiging degree ng bato na from A to B na bato. So, yun yung giging degree. Kung halimbawa, from A to B, halimbawa, ang degree niya 360. So, ang kabaliktaran ng 360 is 180. Kung dito ka naman tutungtong, dito naman cellphone mo nakatapat, kung tatargetin mo naman yung A, yun ang kabaliktaran niya, ang lalabas na degree. Yung sinasabi nilang back azimuth. So, yung azimuth, yun yung direksyon. Ang baliktad, yun yung back azimuth. So, bali, titignan mo lang yung numero dito sa taas, tapos ang kabilaan yung numero, yun yung magiging degree niya. So, bali, kung kukuha ka ng degree sa dalawang bato, isang lang direksyon, kasi alam mo naman ang direksyon na pabalik. Sa ganung paraan, malalaman mo na yung direksyon ng dalawang bato. So, bali ganito yon ang magandang gawin pagka nagano ka. So, ganito. Kung sakaling mag-degree ka na ng multiple, alam mo ganito, bato siya, bato B, ito na, bato, light na lang, mas maganda ang light. Wala. Ito. So, ganyan mga ka-treasure hunter. So, ito yung bato A ay 1. Okay. Tignan na pangalan 1, 2, 3. Ganyan. 4. Yan. Tapos 5. Ganyan. Halimbawa dito meron din kahoy. So, sa mga ganitong mga setup, mga ka-TH, meron na yung mga doon. Meron tayong naulang video na nagtuturo kung paano ang gawin ng pagsukat at saka pag-degree ng mga site. So, titignan mo yung site mo. Kung ganito ang itsura, meron niyang gitna. Hanapin mo yung gitna. Kahit hindi siya eksaktong gitna, basta at least nahanap mo yung kung saan talaga ang gitna ng area. So, halimbawa,
ah, dito yung gitna. Kahit hindi mo lang sukatin, tansahin mo lang na dito yung gitna niya. So, ang gagawin mo dyan, tusukan mo siya ng kahoy. Diba? Tusukan ng kahoy dito. Ganyan. So, mula sa kahoy na to, dito na yung nakatapat yung cellphone mo. Tutok yung cellphone mo papunta dito sa number 1. Sa gitna talaga. Tapos dito naman sa number 2. Lagyan natin ng bilog sa taas para ma-emphasize. So, dito yan. May mga, halimbawa, yung mga pinatong na batong maliit. Ito yun. Or lagyan mo siya ng marker. Halimbawa, pintura na Ilox. So, ganyan. So, mula dito sa nilagay mo na tunusok. So, yan. Yan. So, ano yung highlights. So, yun. So, ganyan. Halimbawa, dito ka na. Tatargetin mo yung number 1. So, doon ka sa nakatuktok na bato. Yung nilagay mo. Number 5. Number 2. Number 3. At number 4. So, ganun lang. So, yung kahoy, pwede naman ganyan. Dito mo na yung kahoy. So, ganun lang mga katits. Madali lang ang pagkumpas. Kasi, ang kalagahan kasi niyan, pagka kinumpasan mo yung area mo, malalaman natin ang posisyon. Kisa sukatin mo lang, tapos tansahin mo lang kung saan banda, hindi magiging maganda ang kinalabasan. Kasi ang ganitong mga paraan, mga ka-treasure hunter, pagka binigay nyo sa akin ang mga information na to, ililiaut ko sa computer, sa kasa. Pagka makita ko na doon sa computer ang hitsura o formation na yung bato sa site, yung actual talaga sa site na formation, yung baga ang bird's eye view niya, makikita ko na dito sa aking monitor. So, sa ganyang paraan, maintindihan ko na ang site mo kung saan banda ang item, kung i-perform ko na yung i-execute ko na yung pattern ng engineering. So, ganyan lang po mga ka-treasure hunter. Sana ginawa ko lang itong mga ganitong tutorial para mayroon din kayong idea kung paano magkumpas. Kasi marami talaga ang tatanong kung paano gawin. So, mahirap na isa-isahin na turuan. Isa-isahin ko pa na i-message bawat isa para turuan. Haba ng oras na inugugol ko para sa ganun. Maraming business na akong ganyan nagturo. Wala rin namang nangyari. Walang resulta. Wala rin ginawa. So, ganito lang mga ka-treasure hunter. So, kung sakaling gusto nyong magpa-locate sa area nyo, kasi talagang mas nirekomenda ko yung ganitong pattern kaysa gumamit kayo ng mga detector locator. Kasi marami talagang mga kalukuhan ngayon na lumalabas ng mga locator sa detector, mga ka-treasure hunter. So, pagka sa engineering pattern, sigurado ka na kasi ibibigay ko yung halimbawa dito ka sa number 1 na bato. Sabihin ko, mula sa number 1 na bato, 5 meters, ganyan, 5 meters. Like, halimbawa, nasa mga 200 degree. Yan. Pagkahukay mo dyan, kung tama lang yung sukat mo, tama rin ang maibigay ko sa iyo na dig spot. Meron ka talagang mahukay na positive na mga marker. So, sa awa ng Diyos, ibibigay ko sa iyo yung pinaka mababaw lang. Saka, pero ang item niyan mga ka-treasure hunter, malaki. Pwede mo nang buhayin ang buong barangay mo dyan. Joke lang. So, ganun lang mga ka-treasure hunter. So, wala na siguro akong pwedeng maituro sa inyo sa meron pa akong itagdag kunti. So, bali pagka hawakan nyo yung
pala, yung cellphone, dapat nakahiga siya mga kapatid. Pahiga siya. Kasi di ba hawak kayo dito yung kamay nyo. Ganyan. Higa siya dito yung sa top ng cellphone nyo. So yan yung magiging forward. Kasi ganun kayo maghawak. Hindi naman baliktad eh. Ito yung bottom. Ito yung top ng cellphone. So dito yung forward. So bali, ito yung kamay nyo. So bali ganun ang paghawak nyo sa cellphone. Tapos kung maaari, pwede kayong gumamit ng tripod. Meron namang tripod na may panghawak din ng cellphone. So, diba, dito yung cellphone mo, dito yung tripod, mahawak dyan. Pwede naman siyang ganun mga ka-treasure hunter. Mas maganda ang ganito kasi hindi siya nagagalaw. Tsaka, kung ikaw lang mag-isa, hindi ka na mahirapan. Mas, kung ganda kasi nito, hindi ka nalilipat kasi dyan sa position mo. Tutok mo lang dun sa bato na kuno mo ng degree. Tapos, kabila naman, ganun lang siya mga ka-treasure hunter. So, mas madali at mabilis. Tsaka, sigurado ka na precise siya kasi hindi siya magalaw sa pwesto. Gumagalaw at saka, kumpara doon sa may kamay mo, na doon sa kamay mo lang na hinawakan mo kasi minsan ang ating kamay, gumagalaw talaga yan mga treasure hunter. So, ganun lang. Sana marami kayong matutunan dito at kaya nyo nang magkumpas sa inyong sarili. So, salamat sa inyo. Bye-bye.